Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Prompting. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Prompting kasama si Kises Habson. DZRH Balita Prompting. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Lunes, June 15, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi! Senator Joel Villanueva dadalo
sa special session na ipatatawag ng Pangulo. Balitang Promdi! Umunoy pagharang ng 2 miyembro ng pamilya Villar sa LRT-1 Extension Project. Iniimbestigahan na ng Ombudsman. Balitang Promdi! Ateneo de Davao University nag-alok ng scholarship sa 6 na kapatid ni Rene Baterbonia. Balitang Promdi! Diesel at kerosene may big time price rollback. Gasolina posibleng tumaas pa bukas. Balitang Promdi! Lalawigan ng Sarangani sinalanta ng pagbaha halos 1 linggo matapos ang malakas na lindol. Balitang Promdi! Death toll sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao pumalo na sa 61. Balitang Promdi! Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisas Habson, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nagpahayag ng kahandaan si Senator Joel Villanueva na dumalo sa anumang special session ng Kongreso kung ipatatawag ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y upang tugunan ng mahalagang usapin tulad ng ayuda para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao at sa mga nakibinbin na promosyon ng mga opisyal ng militar. Sa isang mensahe sa Sunday Healing Service ng Jesus is Lord Church, sinabi ni Villanueva na nakahanda siyang gampanan ang kanyang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon sakaling magkaroon ng special session. Binigyan diin ng senador, hindi dapat na mantala ng mga usaping pampolitika ang pagtugon ng pamahalaan sa mga pangangailangan ng mamamayan. Ayon kay Villanueva, kung magkakaroon ng special session ay ihahain din niya ang isang resolusyon para matiyak ang sapat na pondo para sa relief and rehabilitation efforts sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Balitang Promdi! Samantala, balik na sa regular on-site operation ang mataas na kapulungan ng Kongreso ngayong araw. Gayunman, sinabi ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, mananatiling nakaalerto pa rin ang otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga miyembro at opisyal sa Senado. Kinumpirma rin ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. bagamat babalik na sa kanilang tanggapan ng mga empleyado, mananatili pa rin na bawal ang pagpasok ng mga bisita kabilang na ang mga panauhin ng Senado o ng mga senadora. Matatanda ang ipinatupad ng Senado ang mandatory work from home arrangement noong nakalipas na Miyerkules at Huwebes matapos na makatanggap ng ulat mula sa National Bureau of Investigation o NBI tungkol sa isang seryosong banta sa seguridad. Batay sa intelligence report, may umano'y armadong grupo na nagbabalak na gambalain ang operasyon ng Senado at posibleng magsilbing bahagi ng mas malawak na planong destabilisasyon. Balitang Promdi! Samantala, nanawagan naman si Senator Erwin Tulfo sa kanyang mga kasamahan sa Senado na isantabi muna ang mga alitang pampolitika at magkaisa upang tugunan ang mga pangunahing suliranin ng ating bansa. Kabilang na dito ang isyu ng kagutuman, kahirapan, mataas na presyo ng mga bilihin at kakulangan sa akses sa serbisyong pangkalusugan. Ayon kay Tulfo, walang pinipiling kulay o partidong pampolitika ang gutom, mahal na pagpapagamot at kahirapan dahil pare-parehong nararanasan ito ng lahat ng mga Pilipino. Binigyan din ng chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na dapat ay hindi manaig ang politika sa paghahanap ng solusyon sa mga problemang kinakaharap ng mamamayan. Ayon pa sa senador, maging ang mga taga-suporta ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Vice Presidente Leni Robredo ay pare-parehong apektado ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, gastusin sa edukasyon at pagpapagamot. Anya, isa lamang ang problemang kinakaharap ng mga Pilipino kaya't dapat din na magkaisa ang mga pinuno ng bansa upang makahanap ng mga epektibong solusyon
Habang nagpahayag din ito ng pagkabahala na habang tumatagal ang sigalot sa politika, lalo lamang nahahati hindi lamang ang Senado kundi maging ang sambayan ng Pilipino. Dahil dito'y muling hinikayat po ng Senadora ang kanyang mga kasamahan na mag-focus sa kanilang mandato bilang mga mambabatas. Kabilang po ang pagbuo ng batas, pag-iimbestiga sa mga irregularidad at pagsusulong ng mga programang makatutulong sa mamamayan. Balitang Bromby! Alas 3:10 ng umaga. Puntahan muna natin mga balita mula sa probinsya. Dakuan natin ang Pangasinan. Standby Freddy, 50 anyos na magsasaka na aresto sa kasong panghahalay sa San Carlos City, Pangasinan. Yung balita mo yan, RH38 Freddy Fajardo. Dahil sa agad nakapagsumbong sa impili ng pulisyang isang dalaga sa umano'y panghahalay sa kanya, agad na sa kote ang suspect na isang 50 anyos na magsasaka na kabarangay ng biktima. Sa salaysay ng dalaga, mahimbing siyang natutulog sa kanilang bahay mag-isa madaling araw kamakalawa dahil maagang umaalis ang kanyang mga magulang upang magtinda sa public market. Sinamantala naman ng akusado ang pagkakataon na ilugso ang puri ng biktima. Matapos makuhanan ng salaysay ang dalaga, agad pinakilos si San Carlos City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Benaventura Benavides ang kanyang mga tauhan kasama ang WCCD personnel at inaresto ang suspect na ngayon nasa kustodiya ng San Carlos City Police Station at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 8353 rape through sexual assault. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Ariserte Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby! Maraming salamat, Freddy Fajardo. Standby lang Danny Kumilang. Pinaimbestigahan na ng Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang nangyaring pag-atake sa website ng Kamara noong Sabado. Ayon kay Nartates, inatasan na niya ang Anti-Cybercrime Group na makipag-ugnayan sa IT, cybersecurity personnel ng Kamara upang matukoy ang pinagmulan at paraan. Ngayon din ang lawak ng paglabag sa kanilang sistema. Babala ng PNP, posibleng maharap sa kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act ang sinumang napatunayang responsable sa naturang insidente. Samantala, nangyari ang cyber attack sa website ng Kamara ilang araw lamang matapos ang nangyaring pag-atake din sa website ng Senado. Balitang Bromby! Alas 3:12 na po ng umaga. Iniimbestigahan naman ngayon ng Office of the Ombudsman ang umano'y pagharang ng 2 miyembro ng pamilya Villar sa Light Rail Transit Line 1 o LRT 1 Extension Project sa Cavite. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nakarating sa kanilang impormasyon na naisumano ng mga Villar na dumaan sa kanilang property ang proyekto. Dagdag ni Remulla, kung hindi ito masusunod ay kukontrahin nila ang extension ng proyekto hanggang sa Cavite. Paglilinaw ni Remulla, inaalam pa nila ang katotohanan na kaugnay sa naturang impormasyon habang ipinapahanap pa niya mga dokumento na tutumbok sa pangalan ng mga Villar hinggil sa pagkontra umano sa LRT 1 Extension Project. Ibinunyag din ni Remulla na ang mga Villar din ang kumukontra sa panukala sa Senado patungkol sa Mass Transit Authority at sa Land Use Act. Wala pang pahayag ang mga Villar sa naging akusasyon sa kanila ni Ombudsman Remulla. Balitang Bromby! Alas 3:13 na po ng umaga. Balikan natin mga balita mula sa probinsya sa Central Luzon. 2 bagong talagang hepe ng pulisya sa Bataan nagpakitang gila sa magkakasunod na drug by bust operation. Ibalita mo yan, RH37 Danny Kumilang. Nagbunga ng pagkakaaresto sa 3 individual at pagkakasamsam ng tinatayang 66,328 na halaga ng hininala sa shabu ang magkakahiwalay na buy-bust operation na isinagawa ng mga bagong talagang hepe ng pulisya sa mga bayan ng Pilar at Orani, Bataan. Sa barangay Panilaw, Pilar, 2 suspect, isang 27 anyos na babae at isang 55 anyos na lalaki ang naaresto sa operasyon na pinangunahan ni Police Major Alan Salalila, hepe ng Pilar Municipal
Municipal Police Station. Nakumpiska mula sa mga sospek ang humigit kumulang 4.46 gramo ng hinihalang shabu na may tinatayang halaga na 30,328 pesos. Samantalang sa barangay Tapulang Urani, isang 39 anyos na lalaki na may mga kasong may kaugnayan sa illegal na droga at karnaping ang nadakip sa bypass operation na pinangunahan naman ni Police Major Popangan Jr., hepe ng Urani Municipal Police Station. Nasamsam mula sa sospek ang tinatayang 5.3 gramo ng hininalang shabu na nagkakalaga ito ng 36,000 piso kasama ang bypass money at isang cellphone na umano'y ginamit sa illegal na transaksyon. Ang mga naarestong suspect ay sa ilalim ngayong Lunes sa inquest proceeding sa tanggapan ng Provincial Prosecutor sa Balanga City kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Danny. Standby lang, Benji. Magkakaloob ng scholarship ang Ateneo de Davao University sa 6 na kapatid ni Rene Clert Baterbonia. Si Baterbonia ay nasawi kasama ng kapwa student-athlete na si Divine Adili sa isang team building activity sa Ateneo de Manila University sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Ayon kay Father Karel San Juan, Pangulo ng Ateneo de Davao University, isa sa mga pangarap ni Baterbonia nang lumuwas siya ng Maynila mula sa Davao ay ang mabigyan ng mas magandang kinabukasan ng kanyang 6 na mga kapatid. Bilang pagtupad sa pangarap nito, sasagutin ng Ateneo de Davao ang kanilang pag-aaral mula sa basic education hanggang sa kolehiyo. Sa isang pahayag, sinabi din ng universidad na ito ay isang maliit ngunit taus-pusong paraan upang makatulong sa pagsasakatuparan ng pangarap ni Bobet o ni Rene Clert Baterbonia para sa kanyang pamilya. Balitang Prompty. Alas 3:16 na po ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, puntahan muna natin balita naman mula sa Malacanang. Magbibigay ang pamahalaan ng libreng school bags at learning supply sa mahigit 2 milyong mag-aaral sa buong bansa. Sa ilalim ito ng programang Bagong Bag para sa Mag-aaral, Presidential Assistance to Primary Grade Learners. Layon daw po nito na mabawasan ang gastusin ng mga pamilya ngayong pasukan. Bahagi rin ito ng mas malawak na hakbang ng pamahalaan upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon at matiyak na may sapat na suporta ang mga mag-aaral sa kanilang pagpasok sa paaralan. Inilunsad ang programa noong June 9 at nakatuon sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3. Kabilang sa unang nakatanggap po ng school bags at learning kits ay ang 4,000 estudyante na itinakda ng Department of Education mula sa Taytay Elementary School. Ayon kay Executive Secretary Rolf Recto, mahalagang prioridad ng administrasyon ng pamumuhunan sa edukasyon ng mga batang nasa unang baitang dahil ito ang pundasyon ng kanilang pagkatuto at pag-unlad. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras, alas 3:17 na po ng umaga. Puntahan naman natin ang Quezon. Mag-live-in partner arestado ng PNP sa kasong pamemeke ng papeles para sa ayuda sa Lucena City. Ibalita mo yan RH33 Benji Anchoquia. Arestado ang parehong 35 anyos na mag-live-in partner matapos matuklasan na ang mga ito ang mastermind sa modus na paggamit ng mga peking dokumento upang makakuha ng ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development sa lungsod ng Lucena. Batay sa investigasyon ng Lucena City Police na discovery ng mga tauhan ng DSWD ang irregularidad sa mga dokumentong isinumiti ng ilang aplikante para sa financial assistance sa tanggapan ng ahensya sa Capital Compound, Lucena City. Sa
pagsisiyasat ng mga dokumento. Lumitaw sa PIKI o umano ang mga ito. Kaya agad na nagsagawa ng verifikasyon ang DPWD kung saan inamin ng 3 aplikante na tumayo na rin na testigo na inutosan lamang sila sa ng mga suspek sa isang lalaking konduktor at kalibin nitong cashier na nagsamiti ng mga dokumento kapalit ng pangakong pera matapos makuha ang ayuda. Agad na nagsagawa ng entrapment operation ang mga taudad ng laban sa mga mag-live-in partner ng residente sa barangay Gulang-Gulang, Lucena City at naaresto naman ang 2 matapos tanggapin ang kanilang bahagi sa pera mula sa mga aplikante. Naharap ngayon ang mga suspek sa reklamong swindling through falsification of public documents at kasalukuyang nakapit na sa custodial facility ng Lucena Component Lucena City Police Station. Inihanda naman ang pagsasampa ng kaso laban sa kanila sa Office of the City Prosecutor ng Lucena City. Ito si Benjan Chuki nag-uulat para sa DCRH, una sa Pinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Benji. Standby lang kay Rex. Iginit naman ng Malacanang na hindi kailangan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga Apple polishers o yung mga taong basta na lamang sumasang-ayon sa kanya, kundi mga opisyal na magbibigay ng tama at makatotohanan na impormasyon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi niya kayang ipagtanggol ang Pangulo kung may itinatagong maling gawain ng administrasyon. Dagdag nito, handa niyang depensahan si Marcos hanggat naniniwala siyang tama ang ginagawa nito at nagsasabi ng totoo ang pamahalaan. Sabi pa ni Castro, kung sakaling may makita siyang mali, sasabihin niya ito mismo sa Pangulo at hihikayatin itong gumawa ng nararapat na aksyon upang maitama ang sitwasyon. Sinabi rin ni Castro na bukas si Pangulong Marcos sa mga payo at suhestyon ng kanyang mga opisyal at nakikinig rin ito sa iba't ibang pananaw bago gumawa ng mahahalagang desisyon. Balitang Prompty. Halong good news at bad news para sa ating mga motorista. Kasado ang malakihang rollback sa presyo ng diesel at kerosene. Bukas, base sa 5 araw na kalakalan ng Mean of Platts Singapore, maaaring bumaba ng 4 pesos and 60 centavos ang bawat litro sa presyo ng diesel, habang 2 pesos and 60 centavos naman ang posibleng rollback sa kada litro ng kerosene. Samantala, mayroon namang bad news para sa mga gumagamit ng gasolina. Ito'y dahil posible po na walang paggalaw o kaya naman ay tumaas pa ng 20 sentimo ang kada litro ng gasolina. Paliwanag ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, bahagi lang ng epekto ng panibagong tensyon sa pagitan ng US at Iran. Karaniwang inaanunsyo ng Department of Energy, ganoon din po ng mga oil company, ang pinala na oil price adjustment tuwing araw po ng Lunes o ngayong araw at ipinatutupad naman ito tuwing araw ng Martes. Balitang Prompty. Pilipinas, ang oras alas 3:22 ng umaga. Puntahan na natin ang Negros Island Region. 1 ang patay, 2 ang sugatan matapos ng banggaan ng 2 motorsiklo sa bayan ng Murcia. Yan po ay sa Negros Occidental. Ibalita mo yan, RH46 Rex Cantong. Patay ang isang katao at 2 ang sugatan matapos nagkabanggaan ang 2 motorsiklo sa Provincial Road, Barangay Minuyan, bayan ng Murcia, Negros Occidental. Ayon kay Police Captain Hani Labaro, hepe ng Murcia Police Station, minamaniho ni alias Benny, 18 anyos, residente ng nasabing lugar ang motorsiklo mula sa Purok 1 ang nagkasalubong sa isang motorsiklo na minamaniho naman ni alias Marco, 25 anyos. Ang kas dito si alias Aljo, 27 anyos, pawang residente ng Purok
5 ng nasabing lugar at aksidenteng nabangga nito ang isang motorsiklo na ikinamatay ng biktima. Dinala pa sa ospital ang biktima, subalit binawian ng buhay si Bine at critical naman ang kondisyon ni alias Marco habang stable naman ang kondisyon ni Aljo. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Pilipinas, ang oras alas 3:23 ng umaga. Nananawagan naman ang ilang miyembro ng Kamara sa China na alisin na ang inilagay nitong floating platform sa loob ng karagatan na sakop ng Panatag Shoal o Scarborough Shoal. Ayon kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, ang presensya ng naturang istruktura ay hindi otorisado sa maritime zone ng Pilipinas. Higit pa ng kongresista, dapat nang itigil lahat ng mga hindi otorisadong aktibidad sa loob ng maritime zones at sumunod sa mga obligasyon nito sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa umiiral na arbitral ruling. Sinuportahan naman ang panawagan ni De Lima ng iba pang mga mambabatas kabilang sina Deputy Speaker Jay Kong-hun at Paulo Ortega at si Deputy Majority Leader Zia Alonto Adjong. Binigyan din nila na mahalagang ipagtanggol ng bansa ang mga karapatan nito sa West Philippine Sea at tiyaking na ipatutupad ang desisyon na kinikilala ng International Arbitral Tribunal pabor sa Pilipinas. Balitang Prompty. Samantala, umakyat pa sa 69 bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Batay sa record ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 54 sa mga nasawi ay mula sa Region 12, habang 7 naman ang naitala sa Region 11. Nananatili naman sa 40 katao ang nawawala, habang umabot na rin sa 1,400 ang bilang ng nasugatan. Aabot sa 724,000 katao ang naapektuhan ng kalamidad, kung saan ay 10,000 ang pansamantalang nananatili sa evacuation center, habang tinatayang naabot sa 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa may 600 at 9 na gusali, paaralan, ospital at iba pang istruktura. Samantala, 13 bayan naman sa Mindanao ang nagdeklara na rin ng state of calamity dahil sa epekto ng malakas na pagyanig. Balitang Prompty. Balita muna tayo mula dyan sa Western Visayas. Standby Joe. High Value Individual o HIV o HVI na nasa probation muling na aresto sa drug buy bust operation dyan po sa Haro, Iloilo. Ibalita mo yan, Jocelyn Make ng Action Radio Iloilo. Muling na aresto ang isang high-value individual o kon HVI na kasalukuyang nasa probation matapos maaktuhan sa isang buy-bust operation sa Barangay Simon, Ledesma, Haro. Nasamsam sa suspect na si alias Sara, 40 taong gulang, ang humigit kumulang 70 grams na hinihinalang shabu na may standard drug price na 476,000 pesos. Nakatakas naman ang kanyang live-in partner na si alias Gong. Nabatid ng mga otoridad na ang dalawang suspect ay nasa ilalim ng probation kaugnay ng mga kasong may kinalaman sa illegal na droga na isinampa noong 2023 matapos silang mag-avail ng plea bargaining agreement. Ayon sa investigasyon, muling bumalik ang dalawa sa pagtutulak ng droga at nagpatuloy sa kanilang operasyon sa distrito ng Haro. Isinagawa ang operasyon matapos ang 3 linggong intelligence-driven surveillance at monitoring. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, John. Standby lang, Jimmy. Balik operasyon na ang General Santos Airport simula po ngayong araw, June 15, Monday. Sa abiso po ng Department of Transportation at ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, itutuloy ng muli ang mga nakanselang biyahe o flights matapos ang malakas na lindol noong Lunes. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, nakumpleto na ng ahensya ang sinasagawang safety assessment kaya pwede nang muling buksan ang paliparan. Nag-abiso na rin sila sa mga pasahero na makipag-ugnayan sa paliparan para maiayos ang kanilang flight schedules at travel arrangements.
Balitang Samantala, puntahan naman natin, balita naman sa Eastern Visayas. O ito pa, high-value individual din at 3 kasabwat na aresto po sa buy-bust operation dyan sa Burauen, Leyte. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay. Apat na ininalang sangkot sa illegal na droga kabilang isang high-value individual ang arestado sa sinagawang buy-bust operation ng kapulisan sa barangay San Pablo, Burauen, Leyte alas 6:31 ng gabi. Inilala ng pulisya ang pangunahing target na si alias Mar, 38 anyos, habang naresto rin ang 3 pang street level individual na nakinala na sina alias Lia, 36 anyos, Lisa, 24 anyos at Liki, 20 anyos, pawang residente ng Burauen, Leyte. Pinangunahan ng Leyte Police Provincial Drug Enforcement Unit kasamang Burauen Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit sa koordinasyon ng PDEA ang operasyon na kumpiska mula sa mga sospek ang ilang sachet ng inilalang shabu, mga tuyong dahon ng marijuana, buy-bust money, cellphone, digital wing, skill improvised drug paraphernalia at iba pang kagamitan na ginagamit umano sa bintahan ng illegal na droga. Na-recover din ang isang kalibre 38 na baril na may 5 bala. Ayon sa pulisya, sa ilalim pa ng pagsusuri ng Regional Forensic Unit ang mga nakumpiskang droga upang matukoy ang saktong timbang nito. Inihanda na ang pagsasampa na kukulang kaso laban sa 4 na mga sospek. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Jimmy. Standby lang, Jane. Matapos po ang magnitude 7.8 na lindol, hinagupit naman ng matinding pagbaha ang ilang bayan sa lalawigan ng Sarangani. Ayon sa mga lokal na opisyal, ang flash flood ay dulot po ng 4 na oras na walang tigil ng malakas na pag-ulan sa bayan ng Maasim. Umapaw rin ang mababaw na ilog sa ibang bahagi po ng Sarangani, gayon din sa General Santos City at sa South Cotabato. Nawasak din ang isang tulay sa barangay Lumasal sa Maasim habang napilitang lumikas sa mas mataas na lugar ang mga pamilyang nakatira lamang malapit sa ilog. Batay sa datos, higit na 73,000 pamilya ang naapektuhan ng lindol, habang nasa 600 at 9 na gusali naman ang nasira. Kaugnay pa rin po ito ng nangyaring pagbaha o lindol at pagbaha dyan po sa Mindanao. Balitang Prompty. Yung ating mga kababayan doon, sabi nga natin ay lagi nating ipanalangin ang kanilang kaligtasan, lalo na't hindi pa po sila nakakabangon dito sa kalamidad na idinulot ho ng malakas na lindol noong nakalipas na linggo. Ito naman kaya't lagi nga ho natin tinatanong sa Pag-asa kumusta ang kalagayan ng panahon dyan sa bahagi ng Mindanao, kasi alam naman ho natin dito sa ating bansa nakakalungkot man ho, pero konting pag-ulan lang tuloy-tuloy na ang pagbaha. Balitang Prompty. Alas 3:32 ng umaga, puntahan muna natin ang Northern Samar. Isa na namang aktibong miyembro ng NPA nagbalik loob sa pamahalaan matapos ang negosasyon ng mga otoridad. Ibalita mo yan, Jane Galit Bantayan. Sumuko sa otoridad isang magsasaka na identified bilang aktibong miyembro ng New People's Army ng probinsya. Miyembro ito ng unit militia. Sumuko ito sa mga pulis ng 1st Northern Samar Provincial Mobile First Company. Bukas naman ang tinanggap ni Police Lieutenant Colonel John Ryan Doseo, Acting Force Commander na nasabing unit, ang pagsuko nitong NPA nang maglunsad ng operasyon ng tropa sa ilalim ng Uplan Masaligan, Hunyo Major 1. Matagumpay naman na nasa katuparan ang negosasyon sa pagitan ng mga pulis at ang nasabing NPA na nagresulta sa kanyang pagsuko at pagbabalik loob sa pamalaan. Kinilala ang sumukong Communist Group na isang 33 taong gulang, residente ito ng Victoria, Northern Samar at isa itong magsasaka. Ayon sa ulat ng PNP, dati itong kaanib ng SRG-SRC Emporium ng Eastern Visayas Regional Party Committee sa 1st District ng Northern Samar.
Isinuko rin ito ang isang unit ng caliber 38 revolver na walang serial number at may 2 bala. Sa kasalukuyan, ito nasa kustodiya ng First Northern Samar Provincial Mobile First Company para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Isa sa ilalim pa ito sa proseso ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP at Local Social Integration Program o tinatawag na LSIP bilang bahagi ng kanyang pagbabalik sa lipunan. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Jane. Standby lang, June. Patay ang isang 12 anyos na batang lalaki matapos na mabagsakan ng malaking puno ang kanilang bahay dulot ng malakas na hangin sa Marilog District sa Davao City. Yan po yung nangyari noong Sabado. Kinilala po ng mga otoridad ang biktima na sa alias na si Angelo, residente ng Purok Kawayan, Barangay Tamugan. Batay sa report, natutulog ang bata sa kanilang bahay nang bumagsak ang malaking puno at tuluyang nawasak ang kanilang bahay. Maswerte namang nakaligtas ang kanyang 1 taong gulang na kapatid na nagtamo lamang ng galos at pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad naman na rumisponde ang mga opisyal ng barangay at mga emergency responder upang tulungan ang naturang pamilya. Balitang Prompty. Patay ang isang truck helper sa banggaan ng 2 truck sa kahabaan ng C5 Ortigas Flyover sa Pasig City nitong weekend. Ayon kay Apple Eguia, Traffic Aid ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, nagtamo ng matinding pinsala ang biktima sa naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Patuloy naman na iniimbestigahan ng otoridad ang sanhi ng banggaan ng truck na may kargang empty bottle at soft drinks at isa pang truck. Dinala naman sa tanggapan ng MMDA Traffic Bureau ang mga driver ng 2 truck para sa karagdagang investigasyon at pagtukoy sa pananagutan sa naturang aksidente. Balita naman mula sa Davao, Ateneo de Davao. O yun, pinangalan din daw po kay Bobet. Si Bobet po ay si Rene Clert Baterbonia. Ipinangalan daw po kay Baterbonia ang covered court ng pamantasan. Ibalita mo yan, June Suter ng Aksyon Radyo Davao. Isang espesyal na pagkilala ang inilaan ng Ateneo de Davao University para si maong student athlete na si Rene Bobet Baterbonia matapos aprubahan ng Board of Trustees ang pagpapangalan ng covered court ng universidad sa kanyang karangalan. Inanunsyo ni Ateneo de Davao University President Father Caril San Juan SJ ang desisyon sa huling gabi ng lamay ni Baterbonia Hunyo 14 sa Christ the King Chapel sa Ado Senior High School campus sa Bangkal, Davao City. Mula ngayon, tatawagin na itong Rene Bobet Baterbonia Covered Court o RBBCC bilang pagkilala sa pambihirang kontribusyon ng atleta sa larangan ng basketball. Ayon kay Father San Juan, lalagyan ng pasilidad ng mga larawan ni Bobet mula sa kanyang mahalagang sandali sa loob ng hardcourt hanggang sa kanyang buhay bilang isang huwarang mag-aral at atleta. Layunin nitong mapanatiling buhay ang kanyang alaala at magsilbing inspirasyon sa masusunod na henerasyon ng mga manlalaro. Si Baterbonia, na kinilalang most valuable player sa palarong pambansa 2025, ay maalala hindi lamang dahil sa kanyang husay sa laro, kundi maging sa kanyang kababaang loob, dedikasyon at positibong impluensya sa kanyang mga kasamahan at komunidad. Patuloy na mabubuhay ang kanyang pamana sa lugar kung saan mangangarap at magsasanay ang mga susunod na atleta. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat kay June Suter. Pilipinas, ang oras alas 3:37 na po ng umaga. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Prompty. Tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi ng ating programa. Balitang Prompty.
Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito po ang Balitang Promdi. Kumusta na po kayong lahat? Ngayong araw ng Lunes, June 15, 2026. Sana'y nakapagpahinga kayo. Medyo mahaba-haba po ang bakasyon nitong nakalipas na weekend. Long weekend kasi. Natapat ho tayo doon sa June 12 which is holiday. Tapos na diretso yan ng June 13, 14. Tapos ang sarap no, pagka sapit ng Lunes, sa iyong pagpasok ay may sahod na ang mga sumasahod ng A15 katapusan. Pero sabi ho nung iba, nako anong masaya sa pagsahod kung para lamang namang pinadadaan sa palad mo, pero parang hindi sayo ang sahod mo. Ay, oo nga naman ano, sa dami ho ng mga Judith, yung mga dapat na bayaran ngayong buwan, lalo na ho yung mga nag-enroll, ano, yung mga papasok ho sa paaralan, yung mga anak. O kung nakapag-enroll man, yung iba ho sa kanila mamimili na ng school supplies. Yung iba naman nakapamili na. So maghahabol na lang kung ano pa yung mga dapat na bilhin. At saka syempre, yung pambaon ng mga magulang araw-araw para sa kanilang mga anak. Start na ho ulit yan. O dahil ho napapag-usapan natin ang pasukan, actually last week, meron tayong mga dapat na pagkwentuhanan. Kaya lang dahil po sa mga pangyayari, ang dami ho nangyayari last week. Diyan po sa mga kalamidad na nangyayari sa ating bansa. Bukod pa ho yung mga nangyayaring sa ating politika. Wala na tayong mga light stories ano. Pero ngayon ay dahil June 15 na isang linggo pa lang naman ang nakakalipas simula na nagkaroon po ng pasukan. Bukod po dyan yung mga private schools, yung iba po sa kanila ngayong araw na ito, ang unang araw ng pasukan. O eto, hindi na natin pag-uusapan kung ano-ano po yung mga klase ng mga estudyante ng mga mag-aaral. Abisado nyo na yan last year na pag-usapan na natin, meron pong excited, merong friendly, merong may hangover pa sa bakasyon. Diba ganyan po ang mga estudyante. Pero karamihan ay excited dahil sa makikita na naman nila yung kaklase nila. Tsaka sila ho yung may mga bagong sapatos, excited sa bagong sapatos, bagong gamit, bagong notebook, bagong bag, bagong payong. O ganyan ho ang mga style ng mga estudyante. Ito gusto kong i-share sa inyo ng kaunti. Tayo ho ay medyo nag-research naman. Sa unang araw po ng pasukan, hindi lang daw po mga estudyante ang may iba't ibang personalidad o karakter. Kahit daw po yung mga magulang, yung mga guardian, todo rin po ang iba't ibang paglabas ng kanilang mga karakter. Gusto kong malaman sa inyo kung sino-sino ho kayo dito. Ano? Kayo po ba yung mga mas excited pa sa inyong mga anak? Yung maagang gumigising, syempre gigisingin din si Bunsoy. O kaya yung inyong anak. Tapos nakaredy na yung pambaon ng inyong mga anak. Tapos marami ding picture bago umalis. May picturean pa yung anak. O anak, mag-post ka. Ikaw ba arty ganyan ka? O anak, mag-picture ka muna habang ikaw ay naka-uniform para sa first day ng school mo. Di ba? Meron din po mga parents o kaya mga guardian. Sino sa inyo ito? Overprotective na mga parents. Kompleto ang kanilang mga anak. May payong nadala, may bag, kompleto ho yan. May nakalagay na bimpo sa likod ng anak. Tapos, bukod po dyan, ihahatid mo rin ang iyong anak. Pero hindi lang sa gate kung minsan gusto pa po yatang samahan hanggang sa loob ng classroom at ayaw nang umalis sa classroom. Gustong makita ang bawat galaw ng kanilang unika iha o kaya ng uniko iho o kaya naman ng kanilang mga first time na mga papasok na mga anak. May mga ganyan ho Ako na-experience ko rin yan Talagang nung nasa kindergarten pa yung aking mga anak, talagang sinisilip ko kung anong ginagawa. At may pagbibilin pang, anak huwag kang iiyak diba? Sa mga magulang pa rin, meron naman din daw po na mga
photographer tsaka videographer. Hindi lang po sa loob ng bahay. Pinipicturean ng mga anak habang papasok sa eskwela o bago pumasok sa eskwela. Todo rin po ang picture at video hanggang sa classroom. Nandun sa bintana, naka-ready ang camera. Sinisilip yung anak kung ano ang gagawin at bibidyohan tsaka ipopost sa social media. Meron din naman na mga magulang na ninenervyos. Tapos parang mga reminder machine. Mas kinakabahan pa po sila sa mga anak nilang first time papasok sa eskwela. Habang yung iba naman paulit-ulit na lang. Yung mga magulang na nagsasabing, anak ha, pasukan na, mag-aral ka, kumain ka, huwag ka makulit sa school, mas makinig kay teacher. Siguro mga 10 times na ho nilang sinasabi yan, ha? Bago makapasok ang anak sa paaralan. Pero hindi rin po natin isinasantabi, merong mga chill parents. Sila po yung relax lang. Para bang walang mangyayaring malaki. Sila po yung mga magulang na pagka pumasok, nakapaghain na ako, nakapagluto na ako, bahala ka nang kumain dyan, bilisan mo, papasok ka pa. Ganun lang, pero hindi na naghahatid ng anak, o kung minsan ihahatid na lang sa baba, sa service, bahala ka na dyan. Kaya mo yan. Sila po yung mga ganyan, kalmado kahit sa unang araw ng pasukan ng kanilang mga anak. Eto, sino naman po kaya yung mga PTA ready parents? Sila po yung unang araw pa lamang handa na ho na makilahok po sa mga aktibidad ng paaralan. Sila din po yung nagtatanong, kailan kaya ang PTA meeting? Sila din ho yung mga willing na maging opisyal ng PTA. Naku, marami akong kilalang ganyan, ha? Saka very active hanggang sa huli at hanggang sa dulo ng klase. Mas active, may kilala ako mas active pa ho sa kanyang anak. Oo, may ganun. Na-awardan pa nga siya sa pagiging active niya sa eskwelahan. Pero yung kanyang anak, hindi na-awardan. Kasi hindi ganun kasipag mag-aral. Pero matalino naman sana. Pero yung magulang, very active. Kaya siya po ang umakyat sa recognition at hindi ang kanyang anak. Ang first time parents naman, meron din po mga ganyan. Yung medyo nalilito-lito pa sa proseso, sa classroom assignments, at saka sa mga school policies ho. Syempre naman, sabi ni New Normal, ay nako, pag college, ayaw nang pahatid sa school, nahihiya na. Abay, syempre naman, college na yun Kaya na ho natin sila. Tsaka may mga barkada na ho yung mga yan kuminsan sabay pa, dadaanan kita sa bahay. Sabay na tayo sa school. O kaya doon pa lang sa school, maghihintayan Yun po yung mga estudyante, meron maghihintayan sa gate bago pumasok. Sabay silang papasok sa loob ng gate ng school. At saka meron din daw po mga magulang na buti na lang may pasok na parent. Sila naman daw po yung masayang masaya. Dahil balik na sa normal ang kanilang bahay matapos ang mahabang bakasyon. Bakit kanyo? May mga bahay ho na kapag bakasyon ang kanilang mga anak. Yung groceries, walang matira-tira. Laging ubos doon sa kanilang cabinet, sa kanilang stock room. Bakit kanyo? Mayat maya may nagme-merienda. Mayat maya may kumakain ng chichirya. Mayat maya may nagugutom sa bahay. Unlike kapag may school, tahimik ho ang bahay at malinis lagi ang bahay. O yan lang ha. Ito nireview ko lang ng kaunti para medyo mild talk lang po muna tayo ngayon. Mild kwentuhan lang tayo, and for sure may mga nakaka-relate sa inyo. O kayo, sino po kayo dyan sa mga binanggit ko na mga klase po ng magulang tuwing unang araw ng pasukan?
Isang magandang umaga muna ang ating pagbati kay Monica Rani. Good morning. Sabi ni Becky Villanueva Tisuca, sabi niya totoo po yan kasi proud parents na pumapasok na ang kanilang mga anak. Binabati rin po natin ang isang magandang umaga. Happy viewing, happy listening kay Vicky Katabay Sia. Angelo Redaha, sabi niya, uy, it's a payday Monday morning, Ma'am Kisses. Mula ako sa Malolos, Bulacan. Si Ang, good morning sa iyo mula sa Dumalag, Capiz. Binabati rin po natin si Aldi Idorota, Jerry Fajardo Barbosa. Red Tango, sabi niya, meron din po mga parents na unang araw pa lang ng klase ng kanilang mga anak, nagmamaritesan na sa pasukan. Sila ba yung mga nagbabantay? Meron ganyan di ba? May mga grupo na talaga ng mga nanay na yung mga ang kanila pong trabaho kahit po kapag nasa school ang kanilang anak ay nasa school din sila. Naghihintay po sila sa waiting shed. Doon po sila nagpapahinga, nakatambay kasama ng iba pang mga nanay. Tapos ang gagawin nila doon, magkukwentuhan. Pero hindi ko naman sinabi na lahat ng pinagkukwentuhan nila ay maritesan na. Minsan naman ikapakipakinabang, lalo na kapag may kinalaman po sa kanilang mga anak. Paulo Campana mula sa good morning po DZRH. Junel Soto Kunanan, meron naman po estudyante na umpisa pa lang masipag na mag-aral pero pag nagtagal, tinatamad na. Andres Vicencio Gina, good morning. Kisses, pabati po si George Vicencio dyan sa Mindanao. Sana daw po'y makontak niya ako dito sa Antique. O yan, ulitin natin panawagan mo ha. George Vicencio, sana daw makontak mo si Andres Vicencio Gina dyan sa Mindanao. Sa Antique, sorry. Eduardo Narvaez, good morning mula sa Atlanta, Georgia, USA. Binabati rin po natin si Ana Orogo Dumao, si Vernilio Sanyosa, good morning. Ganon din kay Eric Mercado. Augusto 5 ng Kuwait, good morning. Ganon din po ay happy Monday din po sa mga taga Santa Ana, Maynila, kay Jay Morales, kay Loida Ibanez Sacramento, kay Sheroke, kay Anatalia Simbulan mula sa maraming salamat and welcome din. Carmelo Limosnero mula sa San Francisco, Agusan del Sur, good morning. Pagbati rin kay Ma'am Ivy Gutierrez. Binabati rin natin si Noel Sikat mula sa Alberta, Canada. Si Perlin Neko. Isang magandang umaga rin po. Ganon din po kay Lani Rehuso. Binabati rin po natin si Okay. Sabi ni Lani, happy Monday, back to school po sa Kidapawan City. Talaga? Keep safe po and God bless po. Salamat sa lahat. Dante Bonyol, isang magandang umaga po mula sa Katbon, Malabon. Si Bernard Bernard Inocencio. Ang papa ko po, ang dami sa unang tuwang-tuwa ng tumagal na problema. Pinapos para sa budget para sa mga apo. Ganon ba yon? Mario Verania, good morning din po. I'll make sure na inihahatid ko po ang aking apo sa school through my tricycle here in Santa Cruz, Laguna. Alam mo, nakakatuwa din yung mga ganito, no? Yung very supportive lolo and lola. Kung minsan may baon na yung bata, paglabas, pagdaan kay lolo o kay lola, may extra pang baon. Maraming ganyan, lalo na dito sa Pilipinas. Ma'am Kisses, happy Monday. Pakibati rin po ang mga seniors dito sa Dulong Bayan sa San Jose del Monte, Bulacan. Shout out sa Nanay Soledad Oliveros dyan sa Dinganen, Buldon, Maguindanao. Mula kay Sandra Maninga sa San Jose del Monte, Bulacan. Sabi ni June Oliveros. Maulang umaga. Saan po kayo, ma'am? Merlin Mayorga. Wala pang
walang pang paying ang mga anak ko. Late kasi ang sahod ng agency ko. Nako, papanalangin natin na ngayon matanggap mo na rin ho ang sahod nyo, ano? Nestor Felipe, isang magandang umaga mula sa Abulog, Cagayan. God bless. Kay Renato Abad, isang magandang umaga. Ganon din po kay Lerisa de los Santos. Binabati rin po natin si Romulo de Alino. Binabati rin po natin isang magandang umaga. Happy listening kay New Normal. Kay Efren Lorenzo. Magandang umaga po sa inyo. Kay Hitoki Batusal. Absent po ba si Bentong? Busy sa? Grabe ka naman. Good morning sa iyo. Kay Bentong, nasaan ka daw ha? Hinahanap ka. Good morning din po kay Mr. Filemon Mamuwad. Kay Ma'am Evan Lang, isang magandang umaga. Kay Dante Bonyola. Kay Alves. Kay Conchita Hernandez, good morning. Pagbati pa rin po na isang magandang umaga kay Romulo de Alino mula sa Atimonan, Quezon. Nako, sa mga hindi ko po nabati ha, pasensya na po, pero for sure mas marami na akong mga nabati ngayon ha. Dami pong bida-bida magdo-donate ng wall fund, pero pagdating ng school, ano to, clip fund lang pala. So talaga ha, sabi ni Coors Navarro Galindez. Ako naman po yung tipo ng ihahatid ko muna ang anak ko bago po ako pumasok sa work. Meron po mga bata masipag mag-aral kasi may baon. Okay lang yun. Basta masipag silang mag-aral. Okay lang. O ano ba ibig mo sabihin doon? Hindi naman talaga nag-aaral, hindi talaga seryoso sa pag-aaral, pero pumapasok kasi may baon. Basta dapat maipasa ang kanilang mga grado. Yana Alcantara, good morning. Sa lahat po ng mga sumusubaybay, nag-comments. Naku pasensya na po't hindi ko pa rin mabasa kahit napakarami nyo pong, kahit napakarami nating nabasa, marami pa rin po akong hindi nagawang mapagbigyan today. Pero yan nyo po, babati ulit po ako, ano? Sabi? Sad naman ako, hindi ako nabati. Uy, binati kita Mauro Jun Aspiliaga ha. Good morning po sa inyo. At sa oras na 5 minuto bago maga, alas 4, papaalam na po tayo. Panalangin natin na maging mas maayos, tahimik ang ating mundo, ang Pilipinas ngayong araw na ito. Muli po, ito po ang Balitang Promdi. Ako po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Susunod na si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga Pilipinas. Pilipinas ang oras, alas 3:55. Good morning and happy Monday. Dumilima